Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan niyo akong subukan ang bagong-bagong sasakyan ng Chery, ang Tiggo 7 Pro E+. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbocharged gasoline engine plus electric motor. May combined maximum power ito na 326 PS at may combined maximum torque naman na 545 Nm. Ang battery capacity nito ay 19.26 kWh at kaya niyang tumakbo ng 80 km pag naka-pure EV mode. Ang transmission nito ay 3-speed dedicated hybrid transmission. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Performance SUV ba yung hanap mo? Yung parang kotseng imaneho pero matipid sa gas? Saktong-sakto sa ito. Sa unahan, clamshell ang hood. Ang grills naman ito kakaiba kasi meron siyang mga diamond shape na slots. Tapos yung mga gitna nun, merong chrome inserts. Lahat ng ilaw dito, LED. Ang bago dito, yung black chrome na nakapaligid sa grills at saka sa ilalim ng ilaw. Meron din tong blue stripe sa magkabilang gilid na nagsasabing electric car to. Meron din tong mga sensors at camera sa ibabaw at sa ilalim. Hiwalay pa dito yung mga parking sensors, ha? Ang ganda ng kulay, no? Naka-floating roof design pa yan at ang kakaiba dito, dalawa yung bukasan na maliit. Isa dito sa unahan at isa dun sa likod. Yung sa unahan, para sa Type 2 na charger, so kuryente yung i-charge mo dito. Sa likod naman, ang pang-charge dyan, gasolina. Merong roof rails, privacy glass sa likod, side mirror na may signal lights at camera, chrome accents sa ibabaw ng door handles, matte body moldings na may silver accents, two-tone ng rims at ang size ng gulong 225/60 R18. So siya lang ang dating dito sa likod. One piece tignan yung taillights. Tapos yung tambucho, dalawa. Pero hindi yan makikita nyo, Bluetooth lang yan. Pero dalawa naman talaga yung tambucho, kaso nandun sa ilalim. May shark fin antenna, may spoiler na may blue accents at third brake lights, defogger, wiper, rear camera at parking sensors. Sobrang premium ng feeling dito sa loob. Hindi lang itsura, ha. Kasi lahat dito may mga leather, soft touch materials, merong mga brushed metal na design, merong mga silver na accents, tapos meron pang ambient lighting. Saktong-sakto lang siya pero napakalakas ng dating. Pati yung build quality napakagaling. Simulan natin sa ibabaw. Meron siyang panoramic na sunroof. Lahat ng controls nito nandito sa bandang unahan. Meron ding lalagyan ng shades. Tapos yung rear view mirror niya wide angle. So ang dami mong makikita. Ang manibela leather wrap. Flat bottom, tapos sa left side may controls para sa adaptive cruise control at sa right side naman controls para sa infotainment system. Speaking of infotainment system, 12.3-inch ang screen nito. Pati yung instrument cluster ganun din kalaki at napakaraming info na pwede mong pagpalit-palitin. Meron din tong Android Auto, Apple CarPlay, voice control, Bluetooth, lahat na nang nasa isip mo nandito, pati yung mga controls para sa hybrid system, nandito lahat sa infotainment. Maganda pa dito, hindi lahat ng controls nasa screen, merong mga physical buttons. So kagaya sa infotainment system, no, sa bandang gitna kasama ng hazard button, may mga physical na pindutan talaga. Tapos yung aircon naman sa ilalim, rotary pa rin yung dial, so mas madali siyang timplahin kahit nagmamaneho ka. Social na social din ang dating ng center console kasi parang ang tibay-tibay niya kasi brushed metal yung design. Nandito yung shifter natin, ang park button niya pinipindot lang sa ibabaw. Meron siyang reverse, neutral, drive, B, at saka manual mode. Electronic na rin yung parking brake tapos may auto hold function. Sa right side meron ditong dalawang cup holder. Sa bandang likod pa merong wireless charging. Tsaka meron pang mga ibang pindutan dito, no? Merong drive modes, hill descent control, around view monitor. Pwede mo rin siyang i-switch from EV to HEV. So ibig sabihin lang no, pwede itong tumakbo ng electric vehicle mode na walang gasolina or pwede rin itong umandar ng hybrid electric vehicle na gagana yung gasolina at gagana rin yung electric. Pwede mo ring patayin dito yung mga parking sensors kung ayaw mo. Leather wrapped ang center armrest at sa loob nito maluwag na space at pwede na ring cooler.
Meron pang space to dito sa ilalim ng center console. Meron pa dyang Type-C at saka Type-A na USB. Meron din dyang power supply. Hindi rin basta-basta yung mga upuan kasi perforated leather yung mga nasa gitna. Tapos yung bolstering napakaganda kasi hindi ka wawasiwas kahit mabilis yung pagmamaneho ng driver. Sa A-pillar, makikita mo rin may nakalagay dito Sony, tweeters yan kasi naka 8 speaker system to. Ang sound system, Diyos ko, ang ganda. Sa space naman, yung headroom ko, lampas 5 daliri yung space. Naka normal driving position ako. Sa second row kaya, kamusta? Tara, tingnan natin. Hindi ka naman kakapusin sa space dito sa likod. Kasi yung headroom ko, lampas 5 daliri. Yung knee room ko naman, lampas din ng isang fist. Sa mga kakalikuti naman, magkabila, meron tong hawakan, ilaw, seat back pockets, bottle holder sa pinto at compartment. Sa center console, merong 2 aircon vents, isang USB port at lalagyanan ng phone para habang nagcha-charge ka may lalagyan. Ang mga upuan naman, same sa unahan, leather pa rin. Merong ISOFIX tethers, may center armrest at 2 cup holders. Ayos, no? Look, no hands. Yan ang kinaganda dito, no? Kasi maraming mga automatic kagaya ng pintuan. Dito sa loob naman yung space, napakaluwag nito para sa isang pamilya. Meron pa siyang detachable na cargo cover, ilaw, power supply. Sa ilalim naman, meron tong tire sealant na meron na siyang inflator na kasama. Meron din tong maliit na lalagyan ng tools. Sa space naman, di ba sabi ko nga na sakto naman to sa pamilya, pero kung maglilipat bahay ka, pwede rin namang itupi yung second row seat. So, 60-40 folding siya. Kamusta naman kayang i-drive to? Yan naman ang subukan natin ngayon. Let's go! Kaka-andar ko pa lang, pero una ko naramdaman, tahimik talaga dito kasi hindi man lang nag-start yung engine natin. Ang nangyari lang ngayon, naka-electric mode tayo. Sa screen, meron tong hybrid power na app na nakalagay. So, pindutin mo lang yan. Makikita mo na dito yung energy flow ng sasakyan. So, ngayon nga, baterya lang yung ginagamit natin. Tapos, papunta yung energy flow niya papunta dun sa electric motor natin. So wala tayong gas na ginagamit ngayon. Dahil nga plug-in hybrid to, kung nag-plug ka sa bahay, so kuryente lang yung gagamitin mong umaandar. Ngayon, ayan, easy lang yung andar ko. Mas tipid ka kasi hindi ka nga gagamit ng gasolina. Pero once na nagpipick up ka na ng speed, no, kagaya nito, nagkakaroon ng pula dun sa ilalim ng electric motor kasi yun naman yung engine natin. So yung gasoline engine, umaandar siya para i-charge yung battery. So meron siyang green na papunta dun sa battery. Tapos ngayon yung battery, yun naman yung papunta ng nagsisend ng energy papunta dun sa electric motor para umandar tayo. So kanina naka EV mode tayo. Ngayon ito automatic na to ha. So hindi mo na siya kailangang kalikutin. So basta pindutin mo lang nga yung energy flow sa app. Yan na. So, ikukwento na niya sa'yo kung ano yung nangyayari through arrows tsaka sa mga tubo-tubo. Ayan. Kanina, naka-electric vehicle mode tayo. Baterya, papunta sa electric motor, tapos umaandar tayo. Ngayon naman, ang nangyayari, parang series hybrid naman tayo. So, ang nangyayari, umaandar yung electric motor natin ng mahinang-mahina. Actually, hindi nga rinig eh. Tahimik. Ang naririnig ko yung scooter dun sa unahan. Anyway, sobrang tahimik niya. Ang ginagawa ngayon ng makina natin, umaandar siya, pero hindi ko alam. Hindi, actually alam ko, pero hindi ko nararamdaman na umaandar yung engine natin kasi sobrang baba siguro ng idle niya. Mas naririnig ko pa yung labas. So yun na nga, ulitin ko ulit. Parang series hybrid tayo ngayon. So yung makina, nagcha-charge ng battery para mag-send ng kuryente yung battery papunta dun sa electric motor para umandar tayo. Pero hindi lang yung modes na meron to. Meron din to yung parang regular na hybrid. So ganito yon. So nakahinto tayo. Para kasi mas makita natin yon, pipigain ko siya. Okay, piniga ko na siya. So yan. Ngayon ang nangyari, meron na rin. Mabilis. Hindi ko kayang i-sustain, sorry kasi masyadong mabilis. Yung makina, nagkaroon na ng pula na arrow papunta dun sa gulong. So ibig sabihin nun, yung makina natin, tumutulong na siya sa pagpapaandar ng sasakyan. Plus yung electric motor, nagpapaandar din siya ng sasakyan. So tulong silang dalawa. Kaya gano'n, no, hindi ko kayang i-sustain na tapakan siya ng matagal kasi nga napakatulin. So kung hindi nyo napansin kanina, no, naka 1.5 liter turbo engine to. Yun pa lang matulin na, 'di ba? Yung mga ibang sasakyan, napapansin nyo naman, ang tulin na 1.5 turbo.
Pero ito kasi nilagyan pa ng electric motor. Kaya parang yung performance nito, no, parang daig pa nga yung performance car. So ngayon, nasa eco mode tayo ha. Yun, yung hindi ko masustain na speed, eco mode yun. Ang power kasi usually, diba, pagka regular na kotse, pag malakas yung tapak mo sa gas, magda-downshift siya, tsaka magkakaroon ng power, tapos pataas ng rev, tsaka lang siya bibilis pa ng bibilis, diba? Lalo na pag may turbo ka. Kasi pagka may turbo, yung nagpapalakas sa sasakyan, pag sumipa yung turbo, dun mo mararamdaman yung full power. Pero ang pinagkaiba kasi dito, no, eto, tatapakan ko lang siya. Ayan, no, ayan na kaagad. Kasi yung electric motor, yun niya eh, instantaneous yung torque niya. Kaya pagtapak mo, yan, ayan na agad. Tapos hindi ko na nga siya kayang i-sustain kasi masyado na tayong bumibilis. Eco mode pa lang yan ha, pero mag-e-enjoy ka na. Tapos yung lahat ng techno gumagana dito, hindi mo naman siya kailangang intindihin, pero at least alam mo kung paano nangyayari. Kung kunwari beginner na driver ka, hindi mo naman kailangan talaga intindihin yan. Pero mararamdaman mo na lang kasi yung tulin. Yun yung pinagsama-samang power na niya, kaya ang tulin talaga. At dahil hybrid system nga to, no, pag naka-idle ka, nakapatay yung makina, so ibig sabihin nito, hindi ka nagko-consume ng maraming gasolina. Yung mga ordinaryong makina, diesel man yan o gasoline, di ba pag naka-idle ka, nagsusunog pa rin yan. Dito kasi, no, yung makina mo mismo, nakatigil siya. Pero ang gumagana lang sa'yo, yung electric, so aircon lang yung umaandar. O, di ba? So, makakatipid ka sa gas talaga. Imagine niyo, no, eco mode pa lang pero sobrang tulin na nito. Meron pang normal at meron pang sport. Balik muna tayo dun sa yung simpleng driving dynamics lang muna nung sasakyan. So steering, ito, ang lambot-lambot niya. May konting feel pa rin. Para sa akin, no, ito yung ideal na softness ng manibela. Kasi alam mo yun, hindi naman ako race car driver, hindi ko naman kailangan ng matinding feedback. Mas gusto ko kasi yung malambot, komportable. Para mas malayo yung maneho ko, mas relax lang ako. So saktong-sakto tong manibela na to para doon. Ang response naman ng throttle malakas kasi nga malakas yung makina plus yung electric motor pa. So pag nagtulong pa sila, konting piga mo pa lang, ayan, malakas na talaga yung power, mararamdaman mo. Diba dati? Kung gusto mo ng matulin na sasakyan, bili ka ng performance car. Ang problema mo, pag nag-performance car ka, GG ka na agad. So ano ibig sabihin ng GG? Goodbye gas. Kasi usually, diba, ang mga performance car, malalaki yung makina. Tapos naman, para ma-extract mo lahat ng performance niya, kailangan talaga itaas mo ng itaas yung rev. Pero dito kasi hindi ka ma-GGG, kasi nga hybrid system tayo. So matipid pa rin siya kahit humahataw ka. Ibang-iba na talaga yung mga sasakyan ngayon, grabe. Evolution of cars. Ito na yung next generation of cars palagay ko. Shifting actually, hindi ko nga nararamdaman eh. Meron pa tong transmission. parang andar lang ng andar eh. Wala eh. Swabe yung andar nito. Ang kakaiba lang din dito sa transmission kasi 'di ba usually mayroon yung mga regular cars na manual mode. So yung manual mode kasi 'di ba, gears yung pinapalit-palit mo. So dito kasi hindi gears yung pinagpapalit-palit mo. Ang nangyayari kasi dito, yung recovery mode ng kuryente yung nakokontrol mo. So kunwari yan, ilalagay natin sa B. Parang engine braking na rin to kasi nga pag tinaasan mo yung energy recovery, so ngayon nilagay ko sa 3, bali ang nangyayari nga yung recovery mo, kunwari naka 3, so mas malakas yung regeneration mo ng kuryente. Ang mangyayari din, so may engine braking kang nararamdaman. Mas mataas, syempre mas malakas din yung braking, kaya nga B. Yan. Yung preno rin ito malakas, so kahit mabilis ka, hindi ka mamumroblema sa braking. Tapos yun nga, pag nag-engine braking ka pa, may pigil na agad yung sasakyan, nakaka-charge ka pa ng battery, tapos pag namreno ka pa, kaya talagang magsa-slow down ka talaga. So safe na safe yung pakiramdam mo dito pag namemreno ka kahit matulin. Grabe no, engine pa lang yun, pero parang sobrang dami nang nangyayari. Ganyan na talaga ka-high-tech. So maliban pa doon, naka-adaptive cruise control din to, meron din to mga driver aid systems na marami. Para sa akin, pag dinadrive nyo to, parang all-in-one na nga eh. Kasi kung gusto mo ng komportable, tahimik, ito, ayan. So para sa akin kasi, kilala ko naman yung Tiggo 7 dati pa na komportable talaga siya crossover. Pero ito, ganun pa rin naman siya, komportable. Pero ang pinagkaiba kasi ito, kung gusto mo ng tulin, meron talaga tong ibibigay na tulin. At kung matipid kang mag-drive, kaya rin niyang ibigay sa'yo yung talagang makakatipid ka ng gasolina.
At kung gusto mo talagang magtipid, mag-charge ka na lang sa bahay kasi nga plug-in hybrid to. So, may kasama na rin naman tong charger, no? Saksak mo na sa bahay, charge mo para hindi ka nagagamit ng gasolina, kuryente na lang. Kaya niyang umandar kasi ng EV mode talaga. Believe din ako sa sound system ng sasakyan kasi Sony 8-speaker system. Maganda yung tunog, no? Siyempre Sony yan, kilala nyo naman, di ba? Sony, magaling naman talagang brand yan. So, kung gusto mo mag-enjoy ng party-party, gusto mo makinig ng classical music, kaya nitong sound system. Stock, so hindi ka naman mo problemang magpalit-palit pa ng speaker. Okay na to agad. Ngayon, ang andar ko, uphill. Pero actually, akala ko electric pa rin tayo, pero mali pala ako. Sa sobrang refined ng engine nito, hindi ko na malaya na umaandar din siya. Dual na pala yung umaandar ngayon. So, magkatulong na pala yung gasoline engine tsaka electric motor na nagpapaandar sa atin ngayon. Ayan, nasa screen. Seamless din yung transition. Wala, hindi ko nga. Maganda rin yung engine, maganda rin yung insulation. Wala, hindi mo nararamdaman. Pero yun naman yung kinaganda nun. Yung hindi mo na nararamdaman, siya na bahala sa sarili niya. Basta ikaw, makakatipid kang gas. Yun lang kailangan mong intindihin. So, meron pa tong normal mode. So, yan, normal mode. Yan. So dito sa normal mode, no, mas ramdam mo yung yung tulin. Anyway, yun, no. Mas matulin. Ako actually masaya na ako sa eco mode, pero kung gusto niyo talaga ng mas matulin pa, yan, mag-normal kayo. Kaso siguro dahil nga ang tulin nito, baka mas mapalakas ka na sa gasolina nito syempre baka ma-defeat naman yung purpose mo kung bakit nag-hybrid vehicle ka. Pero kung trigger happy ka talaga, di sige, ito game mo. May sport mode pa to. So ang napansin ko lang dito, no, pag nag-sport mode ka, kahit low speed, kahit flat, kasi dito pag uphill kasi, napansin ko, no, nag-o-on talaga yung makina niya para sabay silang magtulong ng electric tsaka gas. Pero pagka naka-sport mode ka kasi, kahit flats, na pag normal mode, nakapatay naman yung makina, dito sa sport mode, naka-on na yung makina. Ready na siya to go anytime. So yun nga lang, pagka ganun yung ginawa mo, para ka na rin naka-regular na internal combustion engine. Pero yung performance mo naman, no, from zero may makina ka na kaagad. Lahat sabay-sabay na ibibigay sa'yo. Yan. Ay, nako. Ang Chery Tiggo 7 Pro PHEV ay nagkakahalaga ng 1,398,000 pesos. Maraming salamat po sa Chery Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Bad dito kasi maliit yung butas ng, pag binuksan mo yung hood, maliit yung butas ng makina, so bad, hindi ko makita yung makina, gusto kong makita. Pero kung ordinary driver ka, hindi mo na kailangan makita yun. Sorry na wala ako masyadong maisip, pero sige, ito na lang para lang may masabi ko, no. Malakas tong sasakyan na to. Kung kunwari yung mga beginner driver, no, kung kayo nagda-drive nito, tapos nasa corner kayo, no, huwag kayo magpo-full throttle kasi lalo na pagka ganito, maambon na Pag umuulan kasi, syempre madulas yung kalsada. Sa lakas nitong sasakyan na to, baka mamaya mag-understeer ka. So yun lang. Ano bang klase yung bad yan? Sorry, wala akong maisip Wala kasi itong spare tire, pero meron naman kasi itong yung sealant na meron na siyang inflator na nakalata na siya. So actually para sa akin mas madali nga yun Paano pang naging bad yun? Pero anyway, kung sanay ka kasi na may spare tire, yun. Pero yun nga mas madali nga ito kasi pag sinaksak mong ganyan, siya na yung maghahangin, tapos siya na yung magre-repair ng butas. All in one. O diba, ang galing? Ewan ko na. Sa good na lang tayo. So sa good, power, hindi ka mabibitin, matipid to sa gasolina kung titipirin mo rin yung tapak mo sa accelerator. Kompleto to ng tech, kagaya ng adaptive cruise control, driver assist system, maganda yung sound system, malaki yung space para sa tao, malaki yung space para sa cargo, matipid, maganda, labas, loob. Patay tayo nito. Ano ba yan? Sakit sa ulo, no? Yan yung hirap namin yun, sa totoo lang Kasi yung mga recent na sasakyan ngayon, lalo na yung mga ganitong klase na, alam mo yun, wala kang masabi kasi nga ang ganda, matipid, pero matulin. Kung gusto mo ng sasakyan na lahat na nandyan, ito na yun. Shortcut! Lahat kasi, Android Auto, Apple CarPlay, malaki screen, matulin, maganda. May wireless charging, social sa loob, social sa labas. Grabe, galing Chery, approve.
verdict ko dito sa sasakyan na to, kung gusto nyo ng sasakyan na lahat na. Pero yun nga pala ha, yun lang. So ano to, 5-seater. Pero syempre alam mo yun, hindi naman kasi lahat ng tao kailangan ng 7-seater. Pero ito 5-seater. So yun na lang pala yung isang bad. Pero yun, sa verdict ko, kung kailangan mo ng sasakyan na kompleto na lahat, na 5-seater lang, i-test drive mo na to sa pinakamalapit na Chery sa inyo. Ewan ko lang kung nalabas na tong unit na to in public, pero ngayong oras kasi na tinetest drive ko na to, hindi pa siya available sa market. So embargo pa to, hindi ko pa pwede ilabas. Hopefully, pag nilabas ko tong video na to, may price na rin kami. Hopefully. Pero sa ngayon, ang sabi sa akin, nasa around 1.6 daw ata. Pero mamaya abangan nyo na lang. Ito, nakasunod na yung totoong presyo niya. Ay, kanina pala. Kasi verdict na nga pala ngayon. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na. So, last yun na lang talaga, ano? Feeling ko talaga, ano? It's only a matter of time. Ito na talaga yung direksyon ng sasakyan. Hybrids. EV or hybrids. Depende kasi sa distansya ng tinatakbo mo araw-araw eh. So, kung gusto mo nang mauna sa technology, ito na. Kunin mo na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.